Ngayong episode mga brothers ay dumayo tayo dito sa Honda Guanzon, Olongapo City Branch para tignan ang pambansang scooter ng Pilipinas. Ito nga yun, the Click 125 version 4. Pero bago tayo magpatuloy sa ating ikot, sa mga nais pong suportahan ang ating YouTube channel, baka naman pwede kayo mag-subscribe at i-like ang ating video. At kung dito naman po kayo sa Facebook nanonood, mag-follow na kayo at i-share naman ang ating episode. So mga brothers, let's go! Sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! So what's up mga brothers? Nandito tayo ngayon sa Honda Guanzon, Olongapo City Branch para tignan ang pambansang scooter nila. Ito nga yung Click 125 version 4. Nagkaroon na tayo na review nito pero hindi ko pa siya kasi nawa-walk around. So bibisitahin natin siya ngayon dito. And by the way mga brothers, bagong renovate nga pala itong Honda Guanzon. Olongapo City Branch ngayon, air condition na siya at syempre 3S siya po ito. So kompleto po tayo rito pagdating sa mga units nila and also sa kanilang spare parts. At syempre yung service bay nandun sa loob sa kabilang side mga brothers. Yung unit ngayon mga brothers is nagkaubusan kasi. So ang stock nila is by next week, no? So mag-check muna tayo sandali. Tingnan natin yung mga may presyo rito. Katulad nitong ADB na ABS version. Ayan po yung presyo, makikita nyo dyan. Andyan yung down payment at saka yung kanyang monthly. 3 years yan mga brothers, no? And then meron pa siya dito kung gahanap naman kayo ng kanilang underbone na Hyper Winner X. Ito yung presyo. Ito na yung updated price nila ngayon mga brothers for the June 2026. Alright. And last, eto pa, may price sila rito kung naghahanap ka naman ng pang service at pwede niya rin pampasada, TMX Alpha 125. Ito yung presyo niya ngayon. Alright. And then eto na mga brothers, mag walk through muna tayo. Nagustuhan ko tong black na to. Ito yung Click 125 standard version, no? Ang ganda ng pagkaka-black niya, tsaka yung ginawang kulay dito, color expression ng Honda. May orange, may yellow, parang yellow green to mga brothers, no? Siguro sa lahat ng kulay pagdating sa Click 125 standard, ito yung pinaka gusto ko para sa akin. Bira lang kasi ako magkagusto sa black pagdating sa mga sport style, no? Mas gusto ko white, pero ito iba yung niya tindig niya para sa akin mga brothers, no? Ayan, so ito pa rin mga brad, ang pinakamabentang 125cc scooter ngayon sa buong Pilipinas. Alam niyo yan, that milyon ang nare-release ng Honda rito, alam ko man, yearly, no? So mag-start tayo rito sa harapan mga brothers, no? So nire-retain pa rin ng Honda yung design ng Click 125 mga brothers. Kita nyo naman, full thread yung kanyang handlebar dito, matulis yan, matulis, no? Tapos meron tayo ritong quality na handle brake lever mga brothers with the brake lock yan kung magpapark ka sakali sa mga pasubsob o mga palusong na daanan. Ito gusto ko to, nice touch for the matte finish. And of course ang ating LED na turn lights, ayan, no? Napakaangas mga brothers. Pag tinitignan nyo yung motor dito, ayan, no? Ay, hindi mo kita yung headlight niya. So by the way, yung tagusan to mga brothers, ayan, o diba? Pag tinitingnan nyo yung headlight niya, kailangan lumibel ka sa kanya para makita mo talaga yung angas. Ayan, para siyang kasi, para siyang ibon na galit, o parang ganun yung niya sa akin, no? At ito, naka LED headlight tayo rito mga brothers, 4 yan. So dalawang low beam, dalawang high beam. Makikita natin meron tayong ditong busina, ordinary lang yan. At syempre fairing checks, no? Pagdating dito kay Click 125, ayan, quality po yan mga brothers dahil nga Honda ito, no? Naka front telescopic port tayo rito, standard na yan. At meron tayo ritong front disc brake na merong single pot piston caliper branded by Nissin. Ang gusto ko pa rito ngayon, ang gamit nilang gulong is MVP Japan at saka matreds. Ang ganda ng kapit nito mga brothers, especially ngayon tag-ulan, ang ganda humawi nito. Tubeless na to mga brothers, at I can say naman na may pagka soft compound siya, kaya siguradong makapit na ito, no? Meron tayo ritong mugs na powder coated ang kulay. Ayan, di ba? Parang aluminum na yung mga mugs mga brother, oh. At saka ang ganda.
no? Mas maganda to kung siguro ginawa nilang gold, no? Mas lalong highlighted to, pero ganun pa man, napakaangas dito sa front design. Okay mga brothers, check natin yung kanyang rear portion mga brothers. As you can see, meron tayo rito solid aluminum na grab bar na akala mo ulo ni Batman. Napaka-forma nito at matte finish touch siya mga brothers. Sarap hawakan, no? Premium na premium yung pagkakabanat ng Honda. Siyempre newly design din ang taillight nito, katulad doon sa harapan sa kanyang headlight. LED na rin yan, no? Maganda, sumasabay siya dito sa pinaka grab bar niya mga brothers. Of course, ganun pa rin ang taillight natin dito sa likod is LED pa rin. Same pa rin halos yung approach ng rear fender dito mga brothers. Mahaba, no? May mga cuts formado at may ilaw ng sarili yung ating plaka Honda rito, and then may reflector. Going sa kanyang suspension, single shock lang ito syempre, pero wag ka, maangas yung shock na nilagay rito ng Honda, and non-adjustable po to. Preno natin dito, naka drum brake tayo rito mga brothers, and we have a 100 by 80 at 14 inches na gulong dito sa likod. Doon naman sa harap mga brothers, 90 by 80. Nakalimutan ko pala i-mention kanina mga brothers, naka tubeless pa rin ito, at sabi ko nga ang ganda ng tread pattern dito ng MVP Japan na gulong, no? At I can say na mukhang makapit siya. Going dito sa kabilang side naman, meron tayo ritong upright setup na muffler. Ang gusto ko rito yung cover. Tanya naman, balit na balit yung muffler. Yung tip niya, dark gray, single exit yan mga brothers. Kaya naman ito, kahit malusong nyo sa mga mabababang bahalang, hindi ito basta-basta papasukin mga brothers. Malinis yung underneath mga brothers, no? Meron pa tayo ritong fender. Ayan, at may cover yung ating radiator dito. Pagdating sa makina, yung tapakan ng pilya natin dito, ordinary lang po ito, na combination ng bakal at rubber. Alright? Kargado nga ito mga brothers ng isang 125cc single cylinder, single overhead cam na dalawa po yung kanyang valvula. Naka fuel injected ito with the technology of PGM-FI ng mismong Honda, at kaya po nitong makatipid ng 51.7 km per liter, at ito ay meron tank capacity na 5.5 liters. Of course mga brothers, naka CVT automatic ito, at mataas po ang kanyang compression ratio na 11.0:1, kaya naman po naka water cooled ang kanyang cooling system. Kaya nga nitong sumagad ng 11 horsepower at 8,500 RPM, at sumisipat ito mga brothers ng 10.8 Newton meter of torque at 5,000 RPM. Meron na lang po itong electronic starting pagdating sa makina, at meron pa itong features na ESP Plus for more power and less fuel consumption. At madagdag ko na rin mga brothers, ito nga pala ay naka silent starting. So mga brothers, check natin yung kanyang side profile. Ayan, ganyan po gumilid ang isang Click 125 version 4 standard version, kabilang side, para makita nyo. Ayan o, di ba Max? You can see meron siyang sticker dito ng Click, may linings, no? At ano ba to? Parang 01 yung nakalagay, no? At meron ditong maliit na liquid cooled dito, Click again, patagilid. Parang patayo siya. And this is another new dito sa version 4, no? Nilagyan nila ng ganito. I don't know kung anong purpose nito, pero may ventilation, no? For the aerodynamics, nakakatulong ito papuntang makina mga brothers. We have a single tone upholstery rito, and I can tell na makapal po yung nilagay dito ng Honda. Pagka ganitong style mga brothers, ito yung nag-a-absorb ng init para hindi kayo mabalisaw kung sakaling uupuan nyo at nabilad yung motorsiklo sa arawan, no? Meron tayo ritong malaking underseat compartment. Ayan, I guess kakasya rito mga half face o open face mga brothers. Pero kung hindi kasya, kasi iba-iba ang shells, lalo ngayon may mga visor na ang mga helmet natin. Ayan, meron ka namang helmet hook, dalawa yan para sa angkas mo. 5.5 liters fuel tank capacity mga brothers. Ayan, so madali naman buksan yung tank cap, no? Madali ka rin makapagpagas, no? Ayan, at ito ang pinagmamalaki ng Honda, syempre ang malapad na floorboard. Ayan diba? So paglalagyan ng mga ating dalahin, dahil meron ka ritong hook, no? So meron tayo ritong easy access na pockets at malalim na pocket. So meron ako ditong cellphone na 7 inches, no, na hindi po iPhone at hindi fully paid, na inutang lang. Ayan, pasok naman. Di ba? Tapos ang ating USB charging port nandito na rin. Ano ba to? Para siyang ito yung Type C ba yun? Hindi siya yung mismo
mismong USB na standard yung pinaka port niya, no? Pero ganun pa man, meron pa rin siya at pasok ang malaking cellphone dito. So no need to worry at naka-close pa yan, no? Huwag nyo lang iwan, mananakaw yan mga brothers. Solid and premium looking pagdating dito mga brothers sa kanyang cockpit mga brad. Ayan, so may proud ownership tayo rito ng Honda emblem, no? At syempre nire-retain pa rin ng Honda yung kanilang arrangement pagdating sa buttons dito sa handlebar, no? Dito sa kanan, very basic, meron na lang tayo ritong starting at handle grips na normal o yung standard na handle grip. Ayan, no? Sakto po sa isang large na kamay, no? At bakal naman yung ating bar end dito. Ayan, so ito pa rin yung side mirror ng Honda. Ayan, standard po yan. Kaya ako, I suggest wag na kayo magpalit. Maporma naman yan. Pero kung alam nyo na, iba-iba kasi tayo, pwede nyo rin palitan. Ang maganda kasi sa Honda, ang daming accessories sa mga local shop. At saka syempre, pagdating sa parts, no? Dito sa left side mga brothers, same approach yung handle grip, no? Yung bar end natin. So, nandito yung left and right, no? Baliktad kasi sila eh. Tapos yung horn mo nandito. Sakto sa tam mo yan. Pag ginano mo, sakto. Then, low beam, high beams, no? So wala siyang flasher, non-adjustable ang ating brake levers dito, no? So ito pa rin naman yung ating digital meter dito. Ayan, negative style to mga brothers, no? Hindi nga lang to activated mga brad kasi brand new ito. So meron tayo ritong select and set, no? Kung gusto nyong baguhin. So nakikita ko rito nandito yung indicator sa taas, left and right, no? High beam indicator, engine check, temperature check, and battery indicator. Sigurado dito sa gitna nandyan yung kanyang odometer, speed meter, RPM, and so on. So very basic lang naman. Hindi naman ganun ka-fancy ito sa standard version kumpara doon kay Smart Edition mga brothers na Click 125. Alright? Sa mga brothers, ganito sumide stand ang isang Click 125 version 4. Ayan, makikita nyo naman yung pagka-tilt niya, 'di ba? Ang ganda ng pagkaka-tilt niya, hindi alanganin. At pasok yung side stand put. And by the way, meron nga pala itong side stand kill switch. Once na naka-engage yung side stand, hindi po mag-start yung motor or mamamatay po yung makina. Tama-tama ito para sa mga katulad kong nakakalimutan yung side stand mga brothers. Kabilang side, ayan. O, diba? Tama-tama lang, kahit alugin nyo, masasabi nyo na safe yung motorsiklo. At saka may lock. O, diba, kung alanganin kayo, duda kayo, lock nyo yung pinaka brake lock nya, so hindi na po yan gagalaw, no? So anyway, magbabike fitting tayo rito mga brothers. Okay, yan. So ito, pabor na pabor ito sa mga katulad ko na hindi nabiyayaan ng height, kasi nga mababa lang po ang seat height ng Click na pumapalo lang ng 769 mga brothers, no? So ako, for the reference, 5'4 lang ang aking height at nakaboots ako ngayon. Siguro may total ako ng mga 5.5 ako, no? Ayan, 5.5, sorry. So lapat po ang ating paa dito ngayon. And for the ground clearance, tama lang, 131mm po ang kanyang ground clearance mga brothers. So di ba? So sangka pa. At syempre 100 plus lang po ang kilo nitong Click 125. Kaya naman napakagaang nito dalhin mga brothers. At ito yung isa sa mga nagustuhan dito ng mga Pilipino, no? Bukod sa kanyang forma, yung riding ergonomics niya, tapos tama lang po yung taas ng handlebar. Ayan, no, hindi mababa, hindi rin naman mataas. Kung maiksi yung braso nyo katulad ko, dahil 20 inches lang, hindi pa rin kayo pahihirapan ito ni Click 125, no mga brothers. Malaki rin yung turn radius, kaya naman tamang-tama sa mga masisikip na lugar kung diyan kayo nakatira o madalas kayo magparking sa mga maraming motor at mahirap maglabas ng motor. Aba, tamang-tama ito, hindi kayo pahihirapan ni Click 125. At of course, ayan, for the reference, size 8 po yung paa ko. Ayan, so ito po, may space pa naman kayo kung malaki-laki yung paa nyo, no, mga size 9, 10, 11, 12, kayang-kaya pa rin itong Click o kakasya pa rin kayo dito at makakapaglagay pa kayo rito ng inyong dalahin mga brothers. Kaya bike fitting, yeah, tingnan nga natin. Maganda sumagad yung front suspension mga brothers. Ganyan naman, diba? Syempre Click 125 yan eh.
Pagdating sa presyo mga brothers, meron nga palang updated price itong si standard version ng 82,400 pesos. SRP niya po yan. At ito kung gusto niyo naman pong kunin sa ating online financing, meron po itong minimum down payment na 12,360 pesos. And for 3 years mga brothers, meron ka ritong monthly na 3,538 pesos at rebated na po yan mga brad. So sa mga gusto pong mag-apply sa ating online financing, maaari po kayo mag-call and text sa ating cellphone number o kaya naman mag-PM sa ating Facebook page. Yan po ang Sork Moto at subukan nyo po ang ating serbisyo, legit at maaasahan. So sa nagandahan sa scooter na ito mga brad, mag-comment po kayo ng yes at isama nyo po ang inyong location para alam ko kung saan nakakarating ang ating video. At dahil dyan mga brad, maraming salamat po. Alright.